Former Senator Sonny Trillanes was at the Justice Department to file a new cyber libel complaint against the self-proclaimed ex-bagman of Zaldico. Also included as co-respondents are Senators Alan Peter Cayetano and Senator Rodante Marcoleta. Mobile journalist Arles de los Santos with the details. Go ahead, Arles. Yes, Diego, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nang umalis dito sa Department of Justice si dating Senador Antonio Sonny Trillanes para nga maghain ng panibagong reklamong cyber libel laban doon sa self-proclaimed at self-confessed na umano'y dating mga bagman at tinawag na nga na Maleta Boys kaugnay ng kanilang mga alegasyon na nakatanggap umano si Trillanes ng male-maleta at kahon-kahon or paper bag sa mga pera mula sa dating mambabatas at ngayon pugante na si Congressman Zaldico. Pero hindi lamang ang mga 18 bagmen ang kasama doon kundi maging ang dating Senate President na si Alan Peter Cayetano at si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ito yung unang beses na naghain Diego si Trillanes ng cyber libel complaint laban dito sa mga tinaguriang Maleta Boys, no? Kundi ito na yung ikalawa na reklamo, no? At ayon sa kanya, sa bawat pagkakataon na babanggitin ng mga umano'y Maleta Boys ang kanyang mga pangalan ay magsasampa ng reklamo dahil ayon sa kanya ay walang katotohanan ito at mapanirang puri ang mga alegasyon laban sa kanya. Diego. Yes, Arles, nakadalawang, clarify ko lang. Kasi binanggit mo nga nakadalawang reklamo na siya before. Ano ang difference sa cases na mga final niya? May pagkakaiba ba? May additional evidence? Well, Diego, tama, no? Pangalawa na ito na reklamo actually na inihain ni Trillanes. Actually, March, nung unang i-final, yung unang reklamo ng cyber libel, pero 18 bagmen lamang yun. And actually, for resolution na yun dito sa Department of Justice, nakasama sa ating mga inaabangan. Pero itong panibagong cyber libel complaint, no, ay kasama na nga bilang mga respondent sina dating SP Cayetano at si Senador Rodante Marcoleta. Ayon sa kanya, wala daw kasing parliamentary immunity itong si Cayetano at si Marcoleta dahil matatandaan natin na nagkaroon ng pagbabago sa Senado noong June 3. At noong June 4 ay they decided to still pursue this what they so-called blue ribbon hearing sa Mandaluyong nga, na kung saan iba't ibang mga personalidad nga ang napangalanan. Kaya iginiit ni Trillanes na may mga liability at pwedeng kasuhan itong dalawang senador na kasama na nga doon sa 18 bagmen na inirereklamo. No? At syempre, dahil daw itong si Cayetano at si Marcoleta yung nag-facilitate noong Blue Ribbon Committee hearing, kasama daw sila doon, no? Let's clarify pala, Diego, iba pa pala yung naging Blue Ribbon Committee hearing or press conference doon sa Mandaluyong. Yes. Ito mismong kiniklaim ni Trillanes ay nangyari mismo doon sa Senado. Alright, maiba tayo ng konti, no, Arles, kasi ang CIDG bukas na ang pag-submit, no, sa yung kakaso ni Baterbonia at Adili, no. Would you know if yung NBI magsasabit din tomorrow? Diego, tama, no? Bukas inaasahan na yung CIDG ay makakapagpasa na ng kanilang report kaugnay sa investigasyon doon sa pagkasawi ng dalawang student athlete na si Rene Baterbonia at si Divine Adili, no? Bukas wala pang kumpirmadong oras kung anong time yan ifa-file dito, no? Pero doon naman sa bahagi ng NBI, we've heard na darating pa doon bukas ang university president ng Ateneo de Manila University na si Father Robert Yap, no? So kung sakasakali na maaga ito darating bukas at by lunch, assuming lang to, no, na matapos na yung pagkuha ng testimonya sa kanya, baka malamang sa malamang mga hapon darating dito sa DOJ ang mga miyembro ng NBI para nga isampa yung kanilang full report. So tsaka lang natin malalaman, Arles, bukas kung magkakaroon ng pagsama ng kaso ang CIDG at NBI, no? At least on what we know, Diego, this is a separate report. Hindi pa nga natin siya pwedeng tawagin na basta-basta ang kaso. Though for the part of PNP, ang sinasabi nila, nasa 10 to 15 personalities yung nakikita nila na posibleng may responsibilidad doon sa nangyaring pagkamatay. No? Pero sa part naman ng NBI, hindi pa nila sinasabi kung may mga personalidad din silang rereklamo, no, or pakakasuhan. But at least yung kanilang full report ay ipapasa dito sa Department of Justice at Department of Justice ang titimbang kung mayroon nga bang probable cause at dadaan yan sa mga preliminary investigation bago formal na masampahan ng mga kaso ang mga ito. Alright, Arles, any other developments involving the DOJ?
Sa ngayon, Diego, hanggang doon pa lamang muna. Though marami pa rin mga kaso na inaabangan dito, may mga preliminary investigation at for resolution, pero hindi pa natin maibibigay yung kani-kanilang mga detalye. No? Pero siguro, labas tayo ng konti na Department of Justice sa Sandigan Bayan ay hindi pinagbigyan ng Sandigan Bayan yung hiling ng nakadetine na si Senador Jinggoy Estrada na i-consolidate yung mga kaso sa kanya na hawak ng 2nd Division at 5th Division ng Sandigan Bayan, kaya magkahiwalay pa din. Nadiringgin ang kanyang kasong graft at plunder doon sa Sandigan Bayan. Thank you for that pala, Arles. No? Update mo kami dyan. Pero gusto ko itanong kasi yung NBI, nag-update sila about Senator Bato, di ba? Yung ongoing search. May update ba on the side naman, on the PNP? Ano yung ginagawa nila if they're looking for Senator Bato? Wala pa tayong maibibigay na kumpirmadong impormasyon patungkol dyan sa tugon ng PNP, Diego, but at least for the NBI, tuloy-tuloy naman yung kanilang paghanap dito kay Senador Bato de la Rosa na ngayon ay nagtatago pa din matapos isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Sige, Arles, keep us updated sa mga ibang kaganapan dyan. But for the meantime, thank you for that report, mobile journalist Arles de los Santos.